Ipinaalam ng mga Wasp King Young Lings kay Zofan na matagumpay raw ang ginawa nilang pag-antala sa tatlong lalaki na sumusunod sa kanya. Dahil sa ginawa ng mga halimaw ay mabilis na nakarating ang ating bida sa pinakabungad ng Monster Territories Illusion Stream. Naisip ni Zofan na magpapanggap daw muna siya na nagtatago, at kapag nakarating na raw doon ang tatlo ay saka naman siya magpapahabol papasok sa loob ng mountain cave. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na nga ang tatlong lalaki na gustong pumatay sa ating bida. Naisip ni Zofan na tama nga raw ang hinala niya na may nakalagay ngang tracker sa isa sa mga kagamitan na nakuha niya kay Ning Lian. Maghahanda na sana siya para umatake pero may bigla na lang nangyaring kakaiba. Nagtaka ang ating bida kung ano raw ang mabilis na anino na dumaan, at mukhang papalapit na rin daw ito sa tatlong lalaki na humahabol sa kanya. Sinabi ng isang lalaki na nagtatago nga raw si Zofan sa isa sa mga puno doon, mukhang hindi pa nga raw nito napapansin na sinusundan nila ito. Natuwa ang isang lalaki at sinabi na matatapos na nga raw nila ang ipinapagawa sa kanila, bilisan na nga lang daw nila ang pagpatay kay Zofan. Habang hinahanap ng tatlo ang ating bida ay bigla ang mga itong nagtaka kung ano raw ang nangyayari, bakit nga raw bigla na lang nagbago ang itsura ng kanilang kapaligiran. Nagtaka ang nakaberding lalaki kung bakit nga raw bigla na lang silang napadpad sa ibang lugar. Ang una namang napansin ng nakapulang lalaki ay ang mga nagliliwanag na bagay sa kanilang harapan. Natuwa siya noong mapagtanto niya na S-Rank Treasure at S-Rank Monster Core ang mga nakikita nilang bagay. Napakalaki nga raw ng pera na maaari niyang kitain kapag naibenta niya ang isa sa mga ito. Sinabihan naman ng nakaasul na lalaki ang kanyang mga kasamahan na mag-ingat daw ang mga ito. Mukhang may mali nga raw na nangyayari doon. Nagalit ang nakapulang lalaki noong makita nito na unang lumapit ang nakaasul na lalaki sa mga nakita nilang kayamanan, napakalakas nga raw ng loob nito na pagsabihan sila gayong gusto lang pala nitong angkinin ang mga natagpuan nilang items. Inuunahan nga raw siya agad nito lalo na't wala siyang nagagamit na maayos na movement technique. Nagsalita ang nakaberding lalaki at sinabi na dalawang kayamanan lang daw ang naroon. Mapaghahatian lang daw nila ito ng patas kapag namatay na ang isa sa kanila. Sumang-ayon din ang nakaasul na lalaki sa sinabi ng isa niyang kasamahan, ganoong-ganoon nga rin daw ang kanyang naiisip. Nag-umpisang maglaban ang tatlong lalaki dahil sa kagustuhan ng mga ito na sila ang mag-uwi ng isa sa mga nakita nilang S-Rank Treasure. May bigla namang dumating na isang napakalaking halimaw at dinurog ang tatlong lalaki na naglalaban. Sinabihan ng halimaw ang mga pinaslang niyang tao na napakalapastangan daw ng mga ito para pagtangkaang patayin ng master ng kanyang anak. Nagulat ang nanunood na si Zofan sa lakas ng dumating na halimaw, napapaisip siya kung isa ba raw itong S-Rank Monster. Pero kung ikukumpara niya nga raw ito sa S-Rank Monster na nakita niya sa lungsod ng Sierra ay higit na mas malakas nga raw ang halimaw na ito. Nagsalita ang makapangyarihang halimaw at tinawag ang kanyang anak. Tumahol ng tumahol si Little Gray habang papalapit ito sa dumating na halimaw. Naisip ni Zofan na descendant daw pala si Little Gray ng isang makapangyarihang halimaw na higit na mas malakas kaysa sa mga S-Rank monsters. Nagpasalamat ang makapangyarihang halimaw sa ating bida nang dahil sa ginawa nitong pagkupkup at pag-aalaga sa kanyang anak. Bilang pagpapakita nga raw ng kanyang pasasalamat ay bibigyan niya ito ng Beast God's Essence. Kapag ikinonsumo niya nga raw ito ay magagawa na nitong makapag-breakthrough sa War God Realm. Natuwa si Zofan sa Beast God's Essence na ibinibigay sa kanya ng makapangyarihang halimaw. Kapag naging isa na nga raw siyang War God expert ay magagawa na niyang malinis ang pangalan ng kanyang ama. Tinawag ni Zofan ang kanyang War God system para patingnan kung ano raw ang rank at kalidad ng ibinibigay sa kanyang Beast God's Essence. Nagtaka ang ating bida sa naging tugon sa kanya ng kanyang War God system. Wala nga raw itong nadedetect na kahit na anong treasure. Habang iniisip ni Zofan kung paano raw ito nangyari ay bigla na lang sumakit ang ulo nito, naguguluhan din siya kung bakit parang tinatawag rin daw siya ni Little Gray. Saan nga raw nagmumula ang naririnig niyang ito gayong nakikita niyang nakikipaglaro si Little Gray sa makapangyarihang halimaw. Nakaramdam ng pagkabahala ang ating bida, mukhang may kakaibang araw na nangyayari doon. Mas lumaki pa ang pagdududa ni Zofan kaya ini-activate na nito ang detection skill ng kanyang War God system. Pagkagamit niya ng detection skill ay doon na nabasag ang ilusyon na kanina pa niyang nakikita. Kasunod ng pagkabasag nito ay ang pagbabalik sa normal ng kanyang kapaligiran.
Noong matauhan na ang ating bida ay doon na niya naisip na isa nga lang palang ilusyon ang lahat ng kanyang nakita. Ang ipinagtataka niya ay kung kailan daw siya eksaktong nahulog sa isang illusion trap. Pagtingin ni Zofan sa kanyang paligid ay nakita niya ang tatlong lalaki na nasa ilalim pa rin ng kani-kanilang halusinasyon. Naglalaban ang nakaasul at ang nakapulang lalaki dahil nag-aagawan ang mga ito sa nakikita nilang S-rank treasure. Pero mas matindi ang ginawa ng nakaberding lalaki, nagsaksak ito sa kanyang sarili nang dahil sa nakikita niyang halusinasyon. Sinabi ng ating bida na mukhang nahulog nga rin daw siya sa isang illusion trap na nagmula sa Monster Territories illusion stream. Talagang nakakatakot nga raw pala ang lugar na ito dahil nagagawa nitong ilagay sa isang matinding halusinasyon ang lahat ng nilalang na pumapasok. Nagulat ang isang misteryosong halimaw noong maramdaman nito na nagawang makawala ng isang tao sa ginawa niyang ilusyon. Nagtataka rin siya kung bakit parang kakaiba raw ang nararamdaman niya sa taong ito. Ipinarating din ni Zofan sa Ghostface Wasp King ang nangyari sa kanya noong makapasok na siya sa Monster Territory illusion stream. Napaisip ang Wasp King kung puro ilusyon rin daw ba ang lahat ng napagdaanan niya noon. Sinabi ng ating bida na kahit nga raw pala ang isang A-rank monster na gaya ng Ghost-faced Wasp King ay hindi rin nakaligtas na maapektuhan ng ilusyon. Talagang kakaiba nga raw ang lugar na ito, napapaisip siya kung ipagpapatuloy pa ba raw niya ito o kailangan na niyang bumalik. Sa paglalakbay ni Zofan ay bigla itong nagtaka kung bakit nga raw napakahamog, mukhang may nakatago nga raw sa lugar na ito. Ipinarating ng Ghostface Wasp King sa ating bida na nangangamba nga raw siya dahil mukhang hindi raw sila basta-bastang makakalabas. Ang hamog nga raw na nakikita nila ay kagagawa ng isang Beast King na naglalagi sa loob ng Monster Territories illusion stream. Kailangan nga raw makapasa ng ating bida at makapasok sa pinakaliblib na lugar ng Monster Territories illusion stream nang sa ganoon ay magawa nitong makalabas. Naisip ni Zofan na mukhang hindi raw siya ang napapansin ng Beast King kundi ang kasama niyang si Little Gray. Naisip din ng ating bida na mukhang may nalalaman nga raw ang Ghost-faced Wasp King patungkol kay Little Gray, pero ayaw nga lang daw nitong ibahagi sa kanya. Ito nga rin daw ang dahilan kaya hindi pa niya rin ito masyadong pinagkakatiwalaan. Hindi na nga rin daw niya masyadong iintindihin ang paparating na panganib dahil mas malakas nga raw ang pakiramdam ni Little Gray sa mga ganoong bagay. Sa tulong nga raw nito ay mukhang hindi raw pala ganoong kapanganib ang Monster Territories illusion stream kaysa sa inaakala niya. Nagpasya na si Zofan na lilibutin pa raw niya ng kaunti ang loob ng Monster Territories illusion stream, kailangan niya rin naman daw hanapin si Mufan at nang masira na niya ang masama nitong pinaplano bago pa man niya ito masimulan. Habang naglalakbay ay naisip ni Zofan na simula nga raw nang makatungtong siya sa Warlord Realm ay paunti na ng paunti ang paggamit niya sa kanyang detection skill. Kaya hindi niya nga raw akalain na ganoon na pala ito kaepektibo. Isa nga raw talaga itong napakagandang skill na bigay sa kanya ng kanyang War God system. Habang tumatakbo ay nagulat si Zofan noong makakita ito ng isang A-rank monster, napapaisip siya kung isa pa rin daw ba itong ilusyon. Nag-aalala na si Zofan kung ano ang kanyang gagawin pero bigla na lang siyang pinakalma ni Little Gray. Mula sa sumibol na sungay ni Little Gray ay nagpalabas ito ng isang klase ng kapangyarihan para tulungan ang ating bida. Nagtaka si Zofan kung ano ang skill na ginamit sa kanya ni Little Gray, pero pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang paglalakbay dahil wala naman itong dalang panganib sa kanya. Nagulat na naman ang ating bida noong makakita ulit ito ng isa pang A-rank monster. Napakagaling nga raw nitong magtago dahil halos muntikan na niya itong hindi mapansin. Dumaan man ang ating bida sa gitna ng dalawang A-rank monster pero nagawa pa rin itong makalampas ng ligtas. Mukhang ang barrier nga raw na inilagay sa kanya ni Little Gray ay kaya siyang gawing invisible sa paningin ng mga halimaw. Naisip ni Zofan na sa lakas niya nga raw ay malalagay siya sa matinding panganib kapag napalaban siya ng magkasabay sa dalawang A-rank monster. Mabuti na nga lang daw at kasama niya si Little Gray, hindi niya nga raw alam na may ganoon pala itong kapangyarihan. Pinuri ni Zofan si Little Gray upang ipaalam dito na napakalaki na nagiging tulong nito sa kanya. Napaisip din si Zofan kung kagigising lang ba raw ng kapangyarihan nito noong dumating sila sa Monster Territories illusion stream, o baka naman daw nag-uumpisa nang lumaki si Little Gray. Biglang nakarinig ng malalakas na pag-ungol ng halimaw ang ating bida, pero napapaisip siya kung isa rin daw ba itong ilusyon.
Sa lugar kung saan nagmumula ang mga pag-ungol ay pinaglalaroan ng mga halimaw ang isang lalaki. Naisip ni Nanjian bakit nga raw napakaraming halimaw sa lugar na yon, kailan nga ba raw kaya ito matatapos? Kailangan niya nga raw makaisip ng paraan kung paano siya makakatakas, dahil kapag nakipaglaban siya ng nakipaglaban sa mga ito ay baka doon na rin daw siya mamatay. Shoutout kina Idol Jeffrey Eriubel, Idol Grey Bull TV at Idol Jewel Ray sa pagbibigay ng tig 50 stat points. Maraming salamat po. Mabilis na pinuntahan ni Zofan ang lugar kung saan siya nakarinig ng mga ingay. Naisip ng ating bida na nakita na niya nga raw noon ang lalaking ito, isang araw ito sa mga partisipante ng Monster Territory Trial. Mukhang nasa ilalim pa rin daw ito ng sarili nitong halusinasyon. Galit na galit si Nanjian habang inaatake ang mga nakikita niyang halimaw, pero ang totoo naman pala ay puro bato lang ang kanyang kinakalaban. Sinabi ng Ghostface Wasp King kay Zofan na mga four-eyed illusion monkey nga raw ang mga halimaw na nakikita nila. Napagtanto ng Wasp King na ang mga halimaw raw pala na ito ang kumakontrol sa Monster Territory Illusion Stream. Gamit ang kasama niyang Young Wasp ay nagtanong si Zofan sa Ghost-Faced Wasp King kung ano ba raw ang mga four-eyed illusion monkey na ito. Pinaliwanag ng Wasp King na noong gabi raw ng Starfall ay kauna-unahang nag-mutate ang mga top ranks ng lahat ng mga monster clan. Isang araw ang mga four-eyed illusion monkeys sa mga monster clan na ito. Nagtataglay nga raw ang mga ito ng malaking halaga ng katalinuhan at may kakayahan rin ang mga ito na makapaggawa ng mga ilusyon. Binalaan ng Ghost-Faced Wasp King ang master niyang si Zofan na kailangan daw nitong mag-ingat. Ang pinakapinuno nga raw ng mga four-eyed illusion monkeys ay hindi isang regular na Beast King. Kaya raw pala hindi niya rin agad napagtanto noon na napasok siya sa isang ilusyon dahil napasailalim din siya sa kapangyarihan nito. Naisip ng ating bida na medyo hindi pa rin daw maaasahan ang Wasp King, bakit nga raw ngayon lang nito sinabi sa kanya ang ganoong impormasyon. Pero kahit nga raw ngayon na alam na niya ang kakaharapin niyang panganib ay kailangan pa rin niyang magpatuloy. Kailangan niya nga raw pumasok pa sa malalim na bahagi ng Monster Territories Illusion Stream para magawa niyang manalo sa kasalukuyan niyang pagsubok. Naisip din ni Zofan na tama nga rin daw ang naunang sinabi sa kanya ng Ghost-Faced Wasp King. Ang misteryosong nilalang nga raw na pinuno ng mga ito ay mukhang walang masamang intensyon sa mga partisipante ng Monster Territory Trial. Kung talagang gusto nga raw nitong pumatay dapat ay kanina pang patay si Nanjian noong sandaling mapasailalim ito ng ilusyon na ginagawa ng mga four-eyed illusion monkeys. Pero kahit nga raw hindi nila ito pinapatay ay hindi niya rin maaaring iwanan na lang ito doon. Nagtaka ang mga halimaw noong bigla na lang nawala ang tao na kanilang pinaglalaroan. Naghanap sila ng naghanap sa kanilang paligid pero hindi na nila ito nakita. Unti-unti na ring nagigising si Nanjian mula sa kanyang halusinasyon. Naisip niya na mukhang may tumulong at nagligtas nga raw sa kanya. Nagulat siya nang makita niya si Zofan, nakilala niya agad ito dahil ito nga raw ang batang genius na binigyan ng espesyal na permiso para makasali sa nagaganap na Monster Territory Trial. Naisip ng ating bida na isang araw si Nanjian sa mga top 10 War God Reserve at isa rin daw ito sa mga magiging haligi ng Mercenary Association sa hinaharap. Hindi nga raw ito maaaring mamatay na lang ng ganoon sa loob ng Monster Territories Illusion Stream. Noong umayos na ang kaisipan ni Nanjian ay agad nitong sinabi kay Zofan na kailangan daw nilang tulungan si Woli at Lu Hong. Bago nga raw siya napunta sa Monster Territories Illusion Stream ay nakita niya na inatake ang mga ito ni Mufan. Pamilyar naman ang ating bida sa pangalan na narinig niya. Tinanong niya si Nanjian kung alam ba raw nito kung nasaan si Mufan. Nagkataon nga raw na hinahanap niya rin ito. Sa ibang bahagi ng Monster Territories Illusion Stream ay may dalawang sugatang lalaki ang nagtatago. Sinabi ni Lu Hong na hindi niya raw akalain na masusundan pa rin sila ni Mufan hanggang sa lugar na yon, talagang gustong-gusto nga raw sila nitong patayin. Nakaramdam din ng galit si Woli at sinabi na napakawalang hiya nga raw ni Mufan, nagtatago nga raw ito sa mga blind spots para atakihin sila ng atakihin ng patalikod. Hawak-hawak naman ng taong kinagagalitan ng mga ito ang isang espesyal na compass. Naisip ni Mufan na mukhang hindi nga raw inasahan ni Woli at Lu Hong na magagawa niya ang mga itong mahanap kahit na nasa loob sila ng Monster Territories Illusion Stream. Napagplanuhan na nga raw ng kanyang teacher ang lahat kaya hinding-hindi nga raw sila matatalo.
Naisip din ni Mufan na talagang napaka-misteryoso raw ng lugar ng Monster Territory. Kahit nga raw gumagamit na siya ng espesyal na compass ay medyo natatagalan pa rin siyang mahanap ang kanyang mga target. Makalipas ang ilang minuto ay natunto na ulit niya ang mga tao na kanyang hinahanap. Agad na gumalaw si Mufan para puntahan ang pinagtataguan ng mga ito. Sa araw na ito nang araw magwawakas ang buhay ni Woli at Luhong. Habang papunta si Mufan sa pinagtataguan ng dalawa ay napadaan ito sa isa sa mga Wasp King younglings na pinakalat ni Zofan. Agad na ipinarating ng halimaw na ito sa ating bida na natagpuan na raw nito ang tao na kanilang hinahanap. Sinabi ni Zofan kay Nanjian na gumagalaw na raw ngayon si Mufan, mukhang natunto ng araw nito kung nasaan sina Woli at Luhong. Kailangan na lang daw nilang sundan ang dadaanan nito para mailigtas na rin nila ang dalawa. Sinabi rin ni Zofan na kahit nga raw hindi nahuhulog si Mufan sa isang ilusyon ay medyo limitado pa rin daw ang galaw nito habang nasa loob ito ng Monster Territories Illusion Stream. Nagulat si Nanjian noong sabihin sa kanya ni Zofan na alam na raw nito kung nasaan si Mufan, paano niya nga raw ito natunton gayong wala sila masyadong nakikita ng dahil sa kapal ng hamog. Nagtaka si Nanjian kung bakit nga raw parang hindi naaapektuhan ang senses ng ating bida ng Monster Territories Illusion Stream. Napapaisip siya kung talento ba raw talaga ito ng ating bida o gumagamit lang ito ng ibang klase ng pamamaraan. Naisip din ni Nanjian na walang-wala nga raw siya kumpara kay Zofan, pero napakaswerte niya nga raw dahil nakita siya nito. Patuloy pa rin ang pagpapahinga ni Woli at Luhong sa pinagtataguan ng mga itong lugar. Pero agad silang naghanda noong napansin nila na natunto na sila ni Mufan. Sinabi ng kararating na si Mufan na oras ng araw para mamatay ang dalawang ito. Masisigurado ng araw niya ang ikaunang pwesto sa sandaling makuha niya ang mga materyales at points ng mga ito. Nag-ipon ng kapangyarihan si Mufan sa dulo ng kanyang dalawang daliri bilang paghahanda sa kanyang pag-atake. Noong may activate na niya ito ay doon na niya pinakawalan ang inihanda niyang skill sa direksyon ni Woli at Luhong. Agad namang kumilos ang dalawa para iwasan ang ginawang pag-atake ni Mufan. Sinabi ni Woli sa kalaban nilang si Mufan na kanina pa nga raw nilang pinaghahandaan ang gagawin nitong pag-atake. Pero agad ding nabawasan ang nararamdaman nilang kumpiyansa, noong mapansin nila na hindi raw pala ordinaryong pag-atake ang ginawa ni Mufan, naglalaman nga raw pala ito ng lason. Pinangaralan ni Mufan ang dalawa na hindi na raw importante kung anong klase ng pamamaraan ang kanilang ginagamit, ang mahalaga lang daw ay mapatay nila ang kanilang mga kalaban. Ininsulto rin ni Mufan ang dalawa na napakawalang kwenta raw ng mga ito para malagay sila sa ganoong sitwasyon, huwag na nga raw ang mga itong pumalagpa at tanggapin na lang nila ang kanilang kamatayan. Napahinto sa pag-abante si Mufan noong maramdaman nito na may paparating na paatake mula sa kanyang likuran, nagtataka siya kung sino nga raw ang pangahas na ito. Bago pa man siya tamaan ng pag-atake ay agad niyang inilabas ang dala niyang kalasag. Noong masanggana niya ang isang sword skill ay doon na niya nakilala kung sino ang taong umatake sa kanya. Nagsalita ang ating bida at sinabi kay Mufan na mabuting araw at nahanap na niya ito. Nagulat si Woli noong makita nito na kasama rin ang ating bida si Nanjian. Kahit apat na sila doon ay nawawalan pa rin ng pag-asa si Luhong. Parehas nga raw silang sugatan ni Woli at mukhang hindi na rin daw maganda ang kalagayan ni Nanjian. Si Zofan nga lang daw ang may kakayahang makipaglaban ng maayos pero hindi nga raw sapat ang lakas nito para talunin si Mufan. Natuwa si Mufan noong malaman nito na hinahanap daw pala siya ni Zofan, nakakatawa nga raw ang sinabi ng ating bida dahil mukhang pinapalabas nga raw nito na balak siya nitong patayin. Sinabi ni Mufan na inaamin niya nga raw na isang mahusay na genius si Zofan, pero nagkakamali nga raw ito kung inaakala nito na magagawa siya nitong matalo. Inihanda na muli ni Mufan ang kanyang finger skill na may nakapaloob na lason. Dahil nga raw parang sabik na si Zofan para mamatay, pagbibigyan niya nga raw ang kahilingan nito. Siguradong sigurado na nga raw na siya ang makakakuha ng ikaunang pwesto sa sandaling mapatay niya ang lahat ng mga ito. Sinabihan ni Luhong at Woli ang ating bida na mag-ingat daw ito, kailangan na raw nitong umiwas ng mabuti dahil may lason ng skill na gagamitin ni Mufan. Pumwesto si Nanjian sa unahan ng ating bida at sinabi na siya na nga raw ang makikipaglaban, iligtas na nga lang daw nito sina Woli at Luhong. Gagawin niya nga raw ito bilang kabayaran dahil iniligtas siya kanina ni Zofan.
Alisin ng araw agad nito ang dalawa at bilisan nilang tumakas, hindi nga raw maaaring mamatay silang lahat doon. Hindi inintindi ng ating bida ang binabalak na pagsasakripisyo ni Nanjian. Sinimulan na niya ang pag-a-activate ng kanyang skill na battle sword technique Blossom upang ipakita sa iba na wala silang dapat nakatakutan.